kilalanan natin yung lumikha sa atin. Sino ang lumikha sa atin? Diyos, di ba? Oo. Sa Bible, merong nakalagay sa Marcos 12. Para sa matatanda rin to. Kasi mahirap magturo ng sabay, yung bata at saka matanda. Sa Marcos 12, may nakalagay na verse na ganito. Merong isang tao nagtanong, Guro, tinatanong nila si Jesus, Guro, dapat ba kaming magbigay ng buwis sa mga kay Caesar? Sabi, dapat ba kami magbigay ng buwis kay Caesar? Sabi na ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng coins. Parang ganito. Tapos pinakita niya. Kaninong wangis ang nakikita niyo rito? Kay Caesar. Diba? Sabi ng mga tao. Kay Caesar po. Sumagot si Jesus. Si Caesar ang nakita nyo, ibigay nyo kay Caesar ang para kay Caesar. Kasi si Caesar yung gumawa nung coins eh. Mukha ni Caesar ang nandun sa coins. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ibigay mo kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang ibig sabihin nun ganito, kanino kang wangis? Sa Diyos. Tuwing haharap ka sa salamin, ang makikita mo, wangis ng Diyos. Diba? Kaya, pag nakita mo ang sarili mo sa salamin, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang sarili mo, ibigay mo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin nun eh. Yung kay Caesar, para kay Caesar. Yung sa Diyos, para sa Diyos. Diba? Tayo, nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Makinig. Sa totoo lang. Kasi, salita ng Diyos yung pinangangaral natin. Ha? Diba? Kasi, ganito yan eh. Mga bata pa kayo. Ang bata, 10 years from now, makakalimutan nyo pangalan ko, makakalimutan nyo pangalan ng bawat isa sa amin dito. Pero yung ipinangangaral namin, hindi na nyo makakalimutan kahit kailan. Bakit? Buhay ang salita ng Diyos. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Dito lang sa pag-aaral, natututo tayo sa Diyos. Sa labas, ang pinag-uusapan ng tao, ng mga bata, puro laro, iba naman, puro kalokohan, di ba? Saan lang tayo nag-uusap tungkol sa Diyos? Dito sa ganitong lugar. Di ba? Kaya ibig sabihin, ang itinuturo dito ay tungkol sa Diyos. Mapapanood nyo to, pagtanda nyo, makikita pa rin nyo to sa YouTube. Maaalala nyo to after 10 years. Oh, napakinggan ko to nung bata ako. 5 years old ako, 6 years old ako. Limot mo na pangalan ko. Pero ang Diyos hindi mo malilimutan. Bakit? Buhay ang salita ng Diyos. Yun ang magpapabago sa buhay ng tao. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Ibig sabihin, ang buhay natin, kaya kayo napunta rito, hindi aksidente. Kundi, ang Diyos ang nagloob na mapunta kayo. Upang matuto maging mabuting tao. Upang maging mabuting nilikha niya. Nakuha ang ibig sabihin. Paano ba nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Sa Genesis 1, ganito nakalagay. Alam niyo itong kwentong to eh. Una, nung unang araw,
ng paglikha, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Diba? At nung nagkaroon ng umaga at nagkaroon ng gabi, sinabi ng Panginoon, mabuti. Sumunod na araw, anong nilikha niya? Magkaroon ng langit at maghiwalay sa dagat. Kaya nagkaroon ng langit at ng dagat. Nagkaroon ng umaga at nagkaroon ng gabi, sinabi ng Diyos, mabuti. Nung pangatlong araw, gumawa ang Diyos ng lupa. Diba? Nagkaroon na ng bundok. Ano pa? Nagkaroon ng mga halaman sa lupa. Puno. Bawat puno. Anong alam yung puno? Anong alam yung puno? Anong alam yung puno? Puno ng mangga. Ano pa? Bayabas. Ano pa? Mangga. Ano pa? Saging. Saging. Puno ng saging. Oh. Ano pa? Mansanas. Ano pa? Puno ng kamote. Alaman ng kamote, ha? Ha? Orange. Puno ng orange. Ano pa? Ang gulay naman. Talong. Oh, nakakadami na si ate, oh. Ha? Kalabasa. Ha? Ano sa'yo? Kumakain ka nun? Okra. Sino sa sagot ng okra? Ano pa? Carrots. Ikaw, kuya. Malunggay. Nakakadami na, oh. O, ano pa? Ano pa? Ano pa ang kinakain nyo? Apple! Oh, nakatsamba si kuya, oh. Oh, daming puno, di ba? At napakarami pang puno. Nagkaroon ng halaman sa buong paligid. Di ba? Then, nagkaroon ng gabi, umaga, at nagkaroon ng gabi. At sinabi ng Diyos na mabuti. Di ba? Sumunod na araw, anong nilikha na kaya naman ng Diyos? Pang-apat na araw, nilikha ng Diyos ang araw at buwan at bituin. Diba? Pagka tumitingin ka sa langit, nakita mo sa gabi, di ba? May buwan, may mga bituin. Sa umaga naman, araw. At sabi ng Diyos, pagkatapos ng araw na yon, mabuti. Panglimang araw, anong nilikha ng Diyos? Panglimang araw, nilikha ng Diyos mga isda sa dagat at lahat ng lumalangoy sa dagat. At ganun din, mga ibon san? Sa himpapawid. Ano-anong ibon ang alam nyo? Parot! Ha? Oh, kalapate! Ibon. Anong ibon nga? Ay, piso. Agila. Agila! Nakadalawa na si kuya, oh. Ano pa? Oh, isda naman. Anong klaseng isda? Pating! In-English mo lang, ate. Oh, ha? Pusit! Ayun. Ano pa? Pagong! Oh. Palaka! Oh, sama natin. Nilikha rin ng Diyos yun, eh. Ano pa? Ha? Ha? Pusa. Oh. Pusa. Ay, wala pa yung pusa. Pang-anim na araw nilikha yun, eh. Yung isda lang, tsaka ibon. Ano pa? Aso. Wala. Wala pa nun. Wala pa nun.
Ibon. Anong ibon pa? Bird. Bird. English yun eh. Ha? Marami pa eh, di ba? Kwago, Maya, di ba? Yun, yung mga nilikha ng Diyos. Then, pagkatapos ng umaga at ng gabi, patapos ng umaga at gabi, sinabi ng Diyos, mabuti. Di ba? Then, sumunod na araw, pang-anim na araw, nilikha ng Diyos lahat naman ng hayop sa Pusa. lupa. Yun, pusa, Aso. aso, Bayog. Bayog. oo, Rabbit. rabbit, Unggoy. ano pa? Unggoy. Oh, Unggoy. ha? Unggoy. Unggoy. Nasaan yung unggoy? Wala, di ba? Nandun, nasa Manila Zoo. Di ba? Ano pa? Tiger. Oh, last, ano pa? Lion. Lion. Wala na. Di ba? Yun yung ika-anim na araw. At bukod sa mga hayop nilikha, gumawa ang Diyos, kumuha ng putik, iwinangis. Tapos, hiningahan niya. Di ba? Nung hiningahan ng Diyos, ito'y nagkaroon ng buhay. Espesyal yung pagkakagawa sa tao. Bakit? Hininga mismo ng Diyos ang hininga sa tao. Diba? Kaya tuwing hihinga tayo, maaalala natin, buhay ka. Ang Diyos, lagi mong kasama. Diba? Yun yung espesyal na pagkakagawa sa tao. Kaya, tayo, espesyal tayo sa Diyos. Kagaya nung sinabi ni Jesus, di ba? Kaninong mukha ang makikita mo doon sa coins? Kay Caesar. Eh, gawa ng ni Caesar yun eh. Pero pag tayo, pag nakita natin ang sarili natin, wangis tayo ng Diyos. Espesyal tayo sa Diyos. Kaya, mahal na mahal tayo ng Diyos. Diba? Kaya, pasensyoso ang Diyos sa atin. Diba? Ilang beses tayo nagkakasala. Ilang beses tayo nagiging masuwayin sa magulang natin. Diba? Pero pinatatawad tayo ng Diyos. Diba? Kaya, pag nakikita mo ang sarili mo sa salamin, maalala mo, dapat ang ugali ko kagaya ni Kristo. Ano? Mabuting tao. May kabanalan. Diba? Nakuha niyo ibig ko sabihin. Alam ko, kahit mga bata kayong naiintindihan niyo yung mga bagay na yon. Alam niyo kung ano yung masama at mabuti. Bakit? Sa paradise, meron 2 puno na nailagay. Una, ang puno ng buhay. Ang ikalawang puno, ang puno ng bunga ng karunungan ng mabuti't masama. Ang pinili ng tao, ano? Yung bunga ng mabuti't masama. Nasabi ng Diyos, huwag mong kainin eh. Di ba? Pero nung kinain nila, may muwang sila na alam nila kung ano yung mabuti, masama. Di ba? Bawat isa sa atin dito, alam natin kung anong mabuti, masama, kahit bata kayo. Dahil bakit? Simula sa kinanununuan natin, meron ng kamalayan na ganun. Pero ang piliin natin, buhay. Di ba? Ang piliin natin, yung buhay sa Diyos. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kaya, patuloy tayong mag-aral sa muwang yung pag-iisip. Pag patuloy kayo nag-aaral sa salita ng Diyos, lalaki kayong malapit sa Diyos. Diba? At mapapabuti ang buhay niyo. Yun lang po.